Channel, Batas with Atty. Claire Castro. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang Senate budget hearing involving DepEd. Of course, pag sinabi nating DepEd, nandiyan si VP Sara. Pinili nating aralin kung ano ba ang nangyari sa mga pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo sa DepEd. Kailangan natin magawa agad ito. So ang nangyayari, yung mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure ang tawag po niyan, sapagkat ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford, tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay, na binabagsak. Hala, sa dami po ng mga wala talagang kakayanan ngayon. Especially na ang laki-laki po talaga ng presyo ng mga bilihin. Karamihan po sa mga kababayan natin talaga ngayon ay medyo hirap sa buhay. So, ibig mo sabihin, marami bang binagsak ang public schools nitong nakaraang school year? Dahil sa sinasabi mong yan na kapag hindi nakapag-contribute, babagsak. Nasaan po ba yung pruweba nyo na may bumaksak na? Di ba nga ang problema nga daw, nagkakaroon lagi ng mass promotion ang public schools. Kaya nga daw hindi ganun kaganda ang nagiging resulta sa mga estudyante. Dahil kahit hindi pa sila sanay na sanay at trained na trained, no? Ipinapasa na ng mga teacher. Parang taliwas naman po yung report na yon na nagkakaroon ng mass promotion. Diyan po sa report ninyo na kapag hindi nakapagbigay ng contribution, ibabagsak. Yan po ba inaaral nyo? Meron po ba itong statistics na report? May survey po ba ito? Nasaan po yung sinasabi yung pag-aaral? O yung report man lang out, at least, no? Yung verified report na may bumagsak dahil hindi nakapagbigay ng contribution. Saka kung talagang may nag-report sa inyo na bumagsak yung estudyante dahil hindi lang nakapagbayad ng voluntary contribution, bakit hindi nyo kaya ito ipinademanda sa mga lawyers po ninyo? Hindi po ba meron kayong ebidensya patungkol dyan at ito ay dokumentado? Di sana po tinulungan nyo po yung magulang nung bata. Nasampahan ng kaso yung school o yung teacher o yung principal dahil ibinagsak ito dahil lamang sa hindi pagbabayad ng voluntary contribution. O nagkaroon po ba kayo ng aksyon doon? Siguro tignan nyo muna kung ano ba talaga yung grades ng bata, no? Kung bumaksak man siya, tignan nyo, baka naman mataas yung grades ng first grading, second grading, nung third grading, hindi nagbigay ng contribution, biglang bumagsak para sa buong taon. Tignan nyo muna po yung record ng bata. At the same time, tignan nyo po talaga kung may bumagsak. Hindi yung konting reklamo lang sa inyo. Bigla sasabihin nyo agad. Totoo na yung lahat ng reklamo. Minsan po kailangan po talaga natin ng ebidensya. Hindi pwedeng puro salita lang dyan. Kung ako po ang tatanungin dyan, ang sasagot ko, Senator, nasan po ba yung pruweba? Kasi hindi po kami makakapagbigay ng tamang sagot o komprehensibo at intelihenteng sagot hanggat hindi po namin nakukuha yung data na sinasabi po ninyo. Bigyan niyo po muna kami ng data bago po namin masagot ng tama ang inyong mga katanungan dahil wala po nakakarating sa amin ganyan. At kung may nakarating man, ang teacher na yon ay maaari na po naming na demanda, natanggal. Kasi kapag may nakakarating na ganyan sa aming mga report, hindi po talaga maaaring hindi siya magkaroon ng penalty. So bago po kayo magtanong sa amin, kumbaga generalize po ninyo yung sitwasyon sa buong Pilipinas na ganyan na nangyayari sa PTA, bigyan niyo po muna kami ng records bago namin kayo masagot. Sana ganun. Kasi kapag lagi siya nagbibintang, tapos walang record, walang anumang ebidensya, puro sabi-sabi lang, hearsay actually hearsay yung sinasabi nito Objection, Your Honor. What? Wala siyang ebidensyang pinapakita sa inyo. So, paano ko naman sasagutin yan kung hearsay lang yung nadidinig ko? Kahit nga sa korte, yung ganitong klaseng hearsay, hindi to pinapatulan. Pinapaquiet na nga ito. Kumbaga, hindi ka pwede na magsalita pag hearsay ang sinasabi mo. Pero dito kasi patuloy lagi ang hearsay dito Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay
ng tinatawag na voluntary contribution daw. Uy, unfair naman yung sinasabi nyo, Senator Raffy Tulfo. Baka yung mga matatalino sa public schools na deserve nila maging honor, eh magkaroon ng hindi magandang impresyon ang mga tao. Magkaroon ng negatibong impresyon na kaya lang na-honor yan, eh nagbigay ng contribution. Hindi naman po yata maganda yung mga pinagsasasabi nyo dyan. Aba, eh nakakapanliit naman kayo. Kung ang estudyante ay naging valedictorian sa public school, gusto niyo sabihin, naging valedictorian siya kasi nagbigay ng contribution pero wala namang utak? Unfair yan, Sir Raffy Tulfo. Dapat kasi pag sasalita kayo, minsan isipin niyo muna kung nakakasakit kayo o hindi. Dire-diretso kasi yung bibig ninyo nang hindi niyo iniisip kung may matatamaan kayo na inosenteng tao. Lahat kasi yata sa inyo, puro laging guilty. Lahat mali. Kayo lang yung tama. Kayo lang yung makakapagbigay ng solusyon sa lahat ng problema. Ganun ba? Sino pong gustong sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Ito nga sana si VP Sara eh. Hindi niya napinasa sana yung mikropono kay Yusek. Dapat siya na yung sumagot dito na humingi siya ng ebidensya. Total lawyer naman si VP Sara. Dapat hiningi niya muna yung ebidensya, di ba? Dapat hiningi niya muna, Senator Raffy Tulfo, nasaan po ang ebidensya? Kasi wala po kaming records nung inyong mga sinasabi. Paano po namin masasagot kung yung mga sinasabi niyong reklamo, eh hindi rin naman po nakakarating sa amin. Sana po bago nagkaroon ng hearing, nabigyan na po kami ng pansin ng mga magulang na tong sinasabi po ninyo. Maaari naman po kaming sulatan. Pwede naman po silang diretsong magreklamo sa regional office. O kung hindi na kayong pumunta sa regional office, sa principal, sa supervisor, sa amin. So, mahirap pong sagutin ang inyong katanungan nung wala po kayong pinapakitang ebidensya. Contribution daw. Sino pong gustong sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po, yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung ano ang mga needs ng mga teachers, including repairs and payment for electricity. And we also recognize that merong mga PTAs na nag-i-impose na mga contributions because they're saying that they are a private organization. O ayan, maliwanag, Senator Raffy Tulfo. Ang PTA is a private organization. Yung mga tao dyan, yung mga miyembro dyan, ang silang nagdidesisyon kung ano yung gusto nilang gawin para sa ikagaganda ng eskwelahan. Kahit gusto nyo maging diktador, hindi nyo mapagbabawalan yung mga private organizations kung ano yung gusto nilang gawin. Eh dito, gusto mong panghimasukan kung ano yung mga binabalak ng mga parents, no, para sa ikagaganda ng school. Ayaw nyo ba nun? May mga parents na gustong gumanda yung school at hindi na makadagdag gastos pa sa gobyerno, sila na ang mag-aabuloy. Sila na ang magbibigay ng contributions. Hindi ba mas magandang gawain yun? Na sila mismo, kumbaga, nagbabayanihan para sa ikagaganda ng kanilang eskwelahan. Anong masama doon? Sinabi nyo nga, voluntary contributions. Kung walang mabibigay ang isang estudyante o magulang ng estudyante, wala naman ako nakikitang pwedeng pilitin. Diba? Kahit sabihin pa natin na hindi nakapagbigay yung isa, ang magiging masama lang dito kung meron ngang consequence. Kung dahil hindi nakapagbigay ng contribution, babagsak. Yun po muna ang patunayan po ninyo, Senator Raffy Tulfo, bago kayo magbigay ng anumang facts, hindi naman verified. So, baka ma-false news kayo niyan.
Magbigay muna kayo or mapakita kayo ng card ng isang estudyante na nagpapakita na dahil hindi siya nagbigay ng contribution, bumagsak siya. Diba? Pakita niyo po muna para maging ebidensya po ninyo na may nangyaring ganyan. At alam niyo ba yung isinasaad ng 1987 Philippine Constitution? Yung tungkol sa role and rights of people's organization. Sinasabi dito, Section 15, the state shall respect the role of independent people's organizations to enable the people to pursue and protect within the democratic framework their legitimate and collective interests and aspirations through peaceful and lawful means. So, kung binalak nila, collective interest nila, makapag-contribute upang gumanda ang kanilang eskwelahan kung saan pumapasok yung kanilang mga anak, wala na kayo roon. Di nyo kailangan panghimasukan yun. So yung mga magulang na nagrereklamong ito, tingin ko hindi dapat sa Wanted sa radyo nagrereklamo. Sa DepEd, para malaman ng DepEd kung ano nangyayari doon sa school na yun, kung totoong mayroong pag-aabuso na ginagawa tungkol sa paghingi ng contributions. Maliwanag. Ang nagko-contribute, ang humingi ng contributions ay yung PTA. Hindi naman DepEd. Sinabi na nga po na meron silang polisiya na bawal ang contributions. Wala naman po sila magagawa kung ang PTA mismo, yung mga magulang mismo, ang voluntaryong nagbibigay ng contributions. Hindi po ba? And meron na po kaming mga ongoing investigations. Isa na po dito sa Region 3 where the teacher involved has resigned. Oh, ayan. Binanggit na. Kung meron man teacher na nagva-violate tungkol sa paghihingi ng contribution, may isa silang nasampulan, isang teacher daw sa Region 3. Ipinapaliwanag sa'yo na sila ay nagkakaroon na rin ng investigation kung totoong nangyayari yung mga ganyan. Meron isa, hindi mo pa kasi pinatuloy kung ano yung naging kaso. May isang teacher na nag-resign na, natanggal na sa posisyon. So wag mo sasabihin na walang ginagawa ang DepEd sa mga ganitong bagay. Diba? Wag kasing ipamuka na dahil sa bilyon-bilyon ang nakukuhang pera or budget ng DepEd at tapos yung ibang mga magulang ay nagbo-voluntaryo nagko-contribute, parang wala nang ginagastos ang DepEd. Kung totoong walang ginagastos ang DepEd, di ba? Na para bang napupunta lang kung saan-saan ang pera ng DepEd at hindi nalalagay sa tamang kalalagyan. And Sir, excuse me, let me cut you off. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng lugar sa Pilipinas, when I posted sa Facebook page ko yung reklamo ng ilang mga magulang na pumunta po sa radio program ko Wanted sa radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country. Ito ba yung sinasabi niyo mga dokumento, Senator Raffy Tulfo, ng mga reklamo? Yung na-post ninyo? And after nyo mag-post, inulan kayo ng mga komento? Ito ba yung mga ebidensya ninyo? At ito po ba sinasabi niyo mga nagreklamo? Ito po ba ay gumawa ng affidavit? Under oath? Kung marami pong reklamo na under oath at verified naman, sana po, noon pa, dinala nyo na sa opisina ng DepEd. Hindi yung puro tawag-tawag lang po. Kasi, hindi naman po agad-agad maa-aksyonan yan kung walang verified complaint. Para po, naibigay po ninyo sa DepEd para makita nila na may mga reklamo talaga sa inyo. Sana po dinala nyo na dyan. Stating that pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution. Maliwanag na voluntary contributions. Totoo naman yan, kahit naman sa private schools may mga voluntary contributions. Meron pa nga, building mismo, ang pinapatayo, contribution yun. Masama bang magkaroon ng voluntary contribution? Walang masama sa pagbibigay ng voluntary contribution. Unless, gagawa ka ng batas na pinagbabawal mo yung voluntary contribution. Sa ngayon, na wala pang batas na bawal ang voluntary contributions ng mga parents ng estudyante, you cannot stop that.
talagang hindi mo yan mapapahinto dahil may mga taong gustong magbigay ng contributions at hindi mo yan kayang pigilan. Kahit ng DepEd, hindi yan kayang pigilan. Dahil panghihimasok na yon sa kagustuhan ng asosasyon. From na inimpose po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na akong pag-uusapan na tungkol sa contributions. Request ba yung ginagawa mo? Inuutusan mo yung DepEd. Diba? Inuutusan mo na utusan yung mga miyembro ng PTA kung ano dapat ang laman ng agenda nila. Tanggalin ang voluntary contributions. Panghihimasok na talaga yan. Senator Raffy Tulfo, panghihimasok yan. Bakit ba mahilig ka sa manghimasok sa mga dapat na hindi pasukan? Pagdidikta yan. Hindi yan sakop ng DepEd kasi kung sinasabi nga nilang private organization sila at gusto nila mag-contribute, hindi yan masasakop ng DepEd kasi private contribution yan. Ngayon, gusto mong magpakita ng kagalingan doon sa mga sinasabi mong mga magulang na nagrereklamo. Sa'yo lumapit. Diba? Sabi mo, sa'yo lumapit. Para mapahinto ito. Hindi mo mapahinto. Diba? Hindi mo mapahinto Wala kang karapatan. Diba? Bakit kaya hindi ka nagsampa ng kaso sa korte para magkaroon ng cease and desist order or temporary restraining order or injunction? Diba? Para mapahinto kapag nagme-meeting ang mga magulang at ang mga teachers sa PTA conference, di pwedeng pag-usapan ng voluntary contributions. Bakit hindi nyo ginawang magsampa sa korte? Bakit kailangang hintayin mo pa yung budget hearing ng DepEd para isiwalat itong sinasabi mo? Anong purpose mo dito? When in fact, kung matagal mo na ito nadidinig, sabi nyo nga, matagal nyo na nadidinig, anong ginawa nyong aksyon? Kung totoong feeling nyo, masama yung ginagawa tungkol sa voluntary contributions, ano nang ginawa ninyo? Diba? Kung totoong gusto nyo mapahinto yan, noon pa, dapat gumawa na kayo ng action. Especially may mga lawyers kayo, alam nila kung pwedeng gawin yan. Dapat tinanong nyo, anong pwedeng gawing legal remedy para mapahinto ito? Pwede ba tayong pumunta sa korte? Pahinto natin ito? Dahil may mga magulang na mahihirap, na naaapektuhan. May mga magulang na nahihirapan, na kapag hindi nagbigay ng contributions, babaksak ang kanilang mga anak. Teka lang. Kung totoong bumaksak yung kanilang anak, hindi ba pwedeng dalhin sa korte yan? Nadadala po yan sa korte. Pwedeng ireklamo yung mga teacher na yun na nagbaksak ng estudyante nang walang dahilan, maliban sa hindi nagbigay ng contributions. Di nyo ba yun naisip? Dapat naisip nyo na yun. Diba? Parang, ang babaw kasi po, ngayon, na matagal nyo na palang issue ito, every single day, 365 days, diba? Every day ilang taon na to na every day, up to now, every day. Parang hindi ko naman nakikita sa program yun na everyday may mga magulang na nagreklamo tungkol dito. Diba? So, kung everyday yan, hindi sana nga nagawa na ng mga aksyon ng mga lawyers nyo para yung mga bumaksak na estudyante, nagreklamo na sila agad. Napatanggal na yung mga teachers na yun. Considering, nasabi nyo to, buong Pilipinas ang gumagawa. Na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i-require nyo po ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at hinaing ng mga estudyante, period. Wow! Period. Senator Raffy Tulfo, ano ba to? Acting as dictator ba talaga? Yung ba yung gusto nyong ipakita na kaya nyong magdikta? Sa bawat gusto nyo, dapat sumunod sila. Ano, giving an impression to the public na pwede akong maging presidente kasi kaya kong magdikta nito. Kung ano yung dapat, kung ano yung pwede kong ipagawa dahil kaya ko. Kahit alam nyo na ito ay labag sa batas. Let's face it, ang pangangialam sa isang pribadong organization, especially wala namang nilalabag na batas, walang ginagawang labag sa batas,
at saka nyo didiktahan kung anong dapat gawin, kung ano lang dapat ang i-meeting nila, kung ano lang dapat ang agenda nila. Panghihimasok yan. Ulitin ko, panghihimasok yan. Pagdidikta yan. Anyway, di ko alam kung yan ang gusto niyo maging impresyon. Kaya magdikta. Ang dami niyo po kasi suggestion eh. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof. Uy, meron daw siyang proof. Proof ng alin, Senator Raffy Tulfo? Proof na nagnakaw dahil hindi nakapagbigay ng contribution? Proof ng ano? Ito na naman tayo kasi. Proof. Nasaan nga yung proof? Labas nyo na kasi para maniwala kami. Diba? Eh kung puro bintang, puro salita, wala tayong mararating yan. Hindi yan tatayo sa korte. Papaupuin ka na ni judge. Pag puro ganyan, actually, makukontempt ka. Ay, tingin ko, dapat ganito na kukontempt sa Senado kasi walang proof eh. Diba? Siguro kung siya yung resource person, matagal na na-contempt ito. Kasi puro proof, pero walang proof na nilalabas. No? Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project. Oh, ayan na naman siya, 101% ng agenda ay tungkol sa contribution. Meron siyang ebidensya. Nasaan na ang ebidensya? Nasaan na ang papel? Ba't di mo dinala? Diba? Nung nakaraang mga hearing, sinasabi nyo, doon sa isang lawyer, na para paniwalaan siya, dapat meron siyang dalang ebidensya. Natatandaan nyo ba yun? Tungkol yata doon sa energy na hearing ninyo? Pinagalitan mo yung isang lawyer na sabi niya, bago siya pumunta dyan at magsita, dapat meron siyang ebidensyang dala. Makasingit din, ano? Yeah. You've been mentioning that, I think 5 times na, yung Supreme Court ruling. So, kung nagbabanggit po kayo ng Supreme Court ruling, pakibigay po sa amin yung ruling na yon. Yung GR number nga, sinasabi ni Senator Win. Otherwise, huwag niyo na pong gamitin yung sinasabing, palagi niyo paulit-ulit for the fifth times, yung sinasabi niyo meron pong Supreme Court ruling. So, kung meron pong Supreme Court ruling, nasaan? So, before you open your mouth, dapat Yes, Mr. Chairman. alam mo sinasabi mo at back up yan ng dokumentong meron ka na sa harap mo na ginagamit mo na sinasabi mong Supreme Court ruling. Yes, Mr. Chairman. So, wala ho kayo noon? Hindi mo matandaan? Not with me right now, Sir. Oh, so next time, you're a lawyer. Dapat pag nasa korte ka, di ba? Pag magbanggit ka ng Supreme Court ruling, sasabihin mo yung ruling na yon, mag-specify mo kung ano yung ruling na yon. Di ba? Ganun dapat pag ang patakaran being a lawyer. Well, preferably, Mr. Chairman. Di ba? Preferably. Yeah. Dapat. Pag nasa korte pa lang tayo, kung akong judge, pinagalitan na kita, sinabon na kita, baka pinalabas na kita sa korte. Kasi you're not doing your homework. Babanggit-banggit kang Supreme Court ruling. Tapos ngayon, tatanungin ko sa'yo, anong ruling na yon, anong GR number na, hindi mo mabigay. Kung akong judge pa, lalabasin kita. Sasabihin ko, you're talking nonsense. Eh kayo, Senator Raffy Tulfo, nasaan yung ebidensya niyong dala? Diba? Dati nga, nung nagkaroon lang ng hearing tungkol sa mga kasambahay, nagpakita pa nga kayo ng video nun eh. Parang 4 na case or 5. Diba? Talagang binida niyo yung program ninyo na ito ang nakapunta sa programa ko na nagre-reklamo. Diba? Tungkol sa pananakit ng kanilang mga amo. But ngayon, wala kayong ebidensyang dala. Sabi nyo, pumupunta pa sa wanted sa radyo. Eh di sana, pati yung mga message sa inyo, yung mga comments sa inyo, tungkol dyan sa contribution, na may binagsak na teacher, nung hindi nagbigay ng contributions, sana pinakita nyo dyan. Para, nalaman namin, uy, oo nga, may bumagsak. At hindi na demanda to. Nandun pa kaya yung teacher na yan? Oh, diba, kung nalaman nyo may bumaksak na estudyante, hindi ba dapat nireklamo nyo na yung teacher? Pinatanggal nyo na sa trabaho. Kung talagang may ebidensya kayo. Eh, wala eh.
Ngayon, dito kayo makikipag-usap. Dito nyo ngayon sisitahin sa panahon ni VP Sara. Diba? During the budget hearing pa. Eh di sana nun yung pa pinatawag. Mahilig naman kayo magpatawag. Ng pulis, ng mga miyembro ng departamento. Masukin nyo nga si Sir Hans Kakdak, saka si Sir Arnel Ignacio. Pinapatawag nyo naman yung mga yan Bakit yung DepEd yata hindi nyo naman pinatawag? Especially sa panahon ni VP Sara, ha? Ano ang pwede natin magawang project sa eskwelahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bili tayo ng chalk, bili tayo ng floor wax, bili tayo ng ganito, ganon. Ang mga estudyante na walang pang contribute, kuminsan pinapahiya pa, nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute. Uy, Senator Raffy Tulfo, kapag may nagko-contribute, talagang pinapakita yan for transparency. Hindi ba? Bakit kayo ba, pag may earnings ba kayo dyan, sa sa mga program nyo, sa mga videos nyo, hindi ba kayo transparent? Kailangan may transparency. Kasi, kapag hindi po yan pinakita, especially sa group chat, baka hanapan yung taong nag-collect. Hindi nyo ba naisip yun? Hindi po yung pamamahiya. Kailangan po yan talaga. Kailangan po ba na pag may na-contribution, itatago para hindi mapahiya yung ibang taong hindi pa nag-contribute? Parang wala naman po yung basihan. Di po ba? So, saan i-report? Sige, tell us, Senator Raffy Tulfo, yung mga contributions, saan i-report para makita ng mga nag-contribute na yung kanilang contributions ay kinilala or ni-recognize or nakasama sa paggilang ng pangungulekta. Sige, saan po dapat? Tell us. Hindi ba dapat ipakita ito sa buong organization? Tandaan nyo sa lahat ng organization, lahat na may contributions, nililista po yan. Pambira naman, no? Lahat po yan, nililista. Para makita nila kung pumasok yung pera nila sa koleksyon. Ano yan? Pag nangolekta, wala na. Hindi papakita para hindi mapahiya yung hindi nagbigay. Contribute. Si Petra hindi pa nag-contribute. So napapahiya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po. In some cases, itong mga magulang, baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapahiya yung kanilang mga anak. Hala, lumala na. Di lang nakapagbigay ng contribution. Magnanakaw na. Saan nyo naman nakuha yung idea na yan? Parang pinalala nyo naman yung sitwasyon. Magkano lang po ba yung mga contribution na hinihingi? Hindi naman po siguro ganong kalakihan. O kung malaki man, voluntary nga. Ibig mo sabihin, pag hindi nakapagbigay, magbigay ka, magnakaw ka. Ganon. Parang, sige po, again. Gusto kong paniwalaan po yung sinabi nyo na may nagnanakaw. Diba? O baka may gustong magnakaw. Sino? Sino sa kakilala nyo o nakausap nyo na binalak niya magnakaw? Para makapagbigay doon sa voluntary contribution sa PTA. Sige nga po. Haka-haka na naman kasi. Gawa-gawang kwento. Diba? Pang nobela. Huwag ganon, Senator Raffy Tulfo. Huwag mong, kumbaga, binobloat mo yung kwento para ano? Para maganda yung dating sa masa. Mga magulang, kayo ba'y magnanakaw? Katulad nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo, makapagbigay makapagbigay lang ng voluntary contribution. Willing kayo magnakaw for that? Sige nga. Saka yung mga contributions, ang hindi nilalagay yung mga pangalan na hindi pa nag-contribute. Pero hindi naman sinasabing, si Petra, hindi pa nagko-contribute. Si Pedro, hindi pa nagko-contribute. Wala akong nakikitang ganun. Ang karamihan, nililista lang po kung sino na yung mga nakapag-contribute. Sabi nyo nga yung voluntary contributions. So, ibig sabihin, pwedeng hindi magbigay. Diba? Iba yung mandatory talaga. And in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on-air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalahan ko siya ng mga reklamo
and nakita niya po na talagang valid, and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. Alam niyo, joke ito. Joke ito sinasabing napahinto niya yung voluntary contributions ng PTA. Naghanap ako so far ha. Sana nga nagpakita siya ng ebidensya na napahinto niya itong voluntary contributions ng mga PTA. Ang kaso ang nakita ko lang itong DepEd Order number 14, series of 2012. Ang sinasabi rito, the amount of contributions to the PTA shall be agreed upon during the General Assembly pursuant to DepEd Order number 54 series of 2009 and shall be concurred in by the school head or principal. The PTAs are enjoined to refrain from setting exorbitant amounts for voluntary school contributions. In consideration of the many expenses that parents incur in sending their children to school, the PTAs are encouraged to minimize. Again, the PTAs are encouraged to minimize the amount of contributions, to minimize. Joke ba to sinasabi nyo, Senator Raffy Tulfo? Sige nga po, Senator Raffy Tulfo, pakita nga po kayo na napahinto nyo yung voluntary contributions ng mga PTAs. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radyo na broadcaster, of course, wala po akong magawa. Imposible, walang magawa. Alam mo, kung meron ka talagang kakayanang gumawa at alam mo kung legal yung gagawin mo, kaya ng mga lawyers mo kung gugustuhin. Hindi puro utos lang. Diba? Kaya nyo. Hindi ako naniniwala kung wala kayong magagawa dyan. Kung alam yung illegal ang pagbibigay ng voluntary contributions, you can go to court. Sasabihin nyo na unconstitutional yun or labag sa batas yun. But you have to prove that. Pero at least, diba, nagsampa ka ng kaso, may ginawa ka. Wala eh. Puro yan utos o puro salita. Ako po'y wanted sa radyo na broadcaster. Of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang na mag-aaral, I have to do something. Wow! Wow! Nakita niyo kung paano umikot, ba? Sabi niya wala siyang magagawa. Pero sinabi natin, dapat meron, di ba? Kung naniniwala siyang dapat ipatigil to. Kung dapat legally mapatigil to. So ngayon, wala daw siyang magawa. Pero ngayon senador na siya. Malakas na yung kanyang loob na utusan yung mga miyembro o yung bumubuo sa departamento para gawin yung nire-request niya. Diba? Nire-request niya na gawin ng DepEd yung gusto niya. Kasi pinangako niya, ito tingnan niyo pinangako niya doon daw sa mga magulang na siya ang magpapahinto. Diba? Okay pa, parang Diyos, diba? Stop it! Ako, diba parang, ako bilang senador na binoto nyo, ipapahinto ko ito. Ganun yung dating. Di niya mapahinto nandiyan pa rin. So, anong gagawin niya? Oy, DepEd, gusto ko, para suportahan ko budget mo, ipahinto mo to. Kasi pinangako ko, mapapahinto ko to. Di ko kaya pahinto nyo. Kung ipahihinto man, naisip halimbawa ng DepEd na, oo nga, illegal yun. Diba? Halimbawa lang illegal. Pinahinto ni DepEd. Ngayon, sabi ko sa inyo, as a senator, napahinto ko yan. Samantalang hindi naman siya nagpahinto. Yung DepEd. Kung ipapahinto ng DepEd. Pero syempre, sino bida? Diba? Siya na nangakong magpapahinto ng voluntary contribution. So nakita nyo kung paano umiikot. Kaya yung mga kababayan natin, alam nyo po, dapat malaman nyo talaga kung sino ba yung true leader. Kung sino ba talaga yung gumagawa. Kung sino yung nag-uutos lang. Kung sino yung nagre-refer lang. Kung sino yung bully lang yung dating. So,
kayo na po yung mahala mag-isip. Kayo na yung mag-analyze kung paano ba tumakbo itong pagtatanong na to during the budget hearing. O hindi pa po tayo tapos, sobrang haba na po. Hintayin niyo po yung susunod na episode at tatapusin po natin ito kung ano ba nangyari sa mga hearing na to. So hanggang sa susunod, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.